sa akin ng tatay ko. Ang kwentong mapapakinggan nyo. Noon po kasi nasa probinsya pa siya, ay marami siyang naranasang mga kababalagan. Doon po kasi siya ipinanganak at lumaki. Ang mga magulang po niya ay mga katutubo o native din po ng lugar na iyon. Di ko na lang po babanggitin ang mismong lugar, pero sakop din po ito ng Visayas region. Ang tatay ko po ang bunso sa 4 na magkakapatid. Ayon po sa tatay ko, ay maayos ang kanilang pamumuhay noong mga panahon na iyon, dahil sa marami silang mga tinatangkilik tulad ng mga alagang hayop, at may katamtamang lawak ng lupain na minana ng kanyang ama sa mga magulang nito. Hindi naman daw sa pagmamayabang ay kilala sila sa kanilang baryo, natakbuhan ng mga tao sa tuwing nangangailangan ang mga ito. Nasa elementarya daw po ang tatay ko nang una siyang makaranas ng kababalagan. Kasalukuyan pong nagpapagapas sila ng palay. Ang tatay ko po kasama ang isa niyang kapatid ay nasa maliit na kubong pahingahan na naroon malapit din sa palayan. Dahil sa mga bata pa ay madalas silang nagkukulitan na magkapatid. Sila kasi ang magkasunod. Ang 2 pa nilang kapatid ay malalaki na at naroon din na tumutulong sa paggapas. At dala nga ng pagiging bata ay nagkaasaran silang magkapatid na nauwi sa away. Kung kaya iniwan ang tatay ko ng kanyang kapatid at nagpunta ito doon sa mga nagtatrabaho. Nang mag-isa na lamang ang tatay ko sa kubo, ay may nakita siyang bata na lumapit at gustong makipaglaro sa kanya. Naisip niyang anak marahil ito ng isa sa mga gumagapas sa kanilang palayan. Minsan po kasi kahit taga-ibang baryo ay nakakarating sa karatig nilang baryo kapag nabalitaang may nagpapatrabaho sa kagustuhang kumita dahil na rin sa hirap ng buhay. At doon po kasi kapag nagpatrabaho ay libre na ang pagkain tulad ng agahan at tanghalian, na malaking bagay iyon para sa kanila. Masaya silang naglaro noong bata, na sa tingin ng tatay ko ay halos kaidaran lang rin niya ito. Nagtatawanan sila habang naghahabulan. Nang makaramdam siya ng pagod, ay nagpasya siyang maupo na muna sa isang malaking puno at kanyang sinabihan ang kalaro na magpahinga na muna sila. Pero sa halip na tumigil ito, ay nagpatuloy umano sa pagtakbo. Kaya tumayo siya at sinundan ang kalaro. Doon niya napansin na iba na ang kanyang kapaligiran. Kaya napahinto siya at iginala paikot ang kanyang paningin. Hindi na niya alam kung saang lugar siya naroon. Hinanap niya ang kalaro, ngunit hindi na niya ito makita. Tinawag niya ito, ngunit hindi rin ito sumasagot. Sa halip ay may nakita siyang tao na hindi karaniwan ang taas, at ito ay papalapit sa kanya. Nababalot ang buong katawan nito
ng mga halaman at ugat ng punong kahoy. Matinding takot ang naramdaman ng tatay ko. Naluha na ito habang mabilis na tumatakbo at sinisikap na mahanap ang daan pabalik. At tuluyan na siyang naiyak. Panay na ang kanyang sigaw at paghingi ng tulong habang umiiyak. Lalo na nang makakita siya ng mga hayop na walang mga balahibo at papunta sa kanyang direksyon. Ang natatandaan niyang sumunod na nangyari ay nang imulat niya ang kanyang mga mata. Nasa silid na siya ng kanilang magkakapatid at nakita niyang nasa tabi ang kanilang ina na pinapaypayan siya. Naroon din ang kanyang mga kapatid at ama, ilang mga kaanak at kaibigan ng kanilang mga magulang. Ayon sa kanila, ay 2 araw daw siyang nawala. At nang kanilang matagpuan, ay wala siyang malay. Nang magbalik ang kanyang alaala, ay ikinuwento niyang lahat sa kanila ang mga nangyari. Lumipas ang mga araw at bumalik sa normal ang lahat. Bagaman paminsan-minsan ay naaalala pa rin ng tatay ko ang kanyang naging karanasan. Madalas kapag hapon ay nagtitipon-tipon ang mga kaibigan ng lolo ko sa kanila at nagiinom ng tuba. Nakakagawian na kasi iyon ng mga taga roon na pagkatapos ng maghapong paggawa ay mag-iinuman. Nakahiligan ng tatay ko ang makinig ng mga usapan at kwentuhan sa tuwing nag-uumpukan ang kanyang tatay at mga kaibigan na nag-iinuman. Aliw na aliw siya, lalo na pagtungkol sa mga kababalagan at karanasan ng mga ito pagdating sa mga aswang at engkanto ang pinag-uusapan. Naririnig din niya na pinag-uusapan nila ang tungkol sa mga anting-anting. Na doon nalaman ng tatay ko na ang 2 pala sa mga kaibigan ng lolo ko ay mayroong agimat. Na minsan pa nga ay pinalad siya na masaksiyan ang pagpapakita ng mga ito ng kanilang kakayahan. Medyo ikinagulat pa nga daw iyon ng tatay ko. Sabi niya, bigla kasing naglabas ng baril ang isa sa mga kaibigan ni lolo at kanyang iniabot ang baril sa isa nilang kaibigan at nagpabaril ito ng kanyang anting. Isa iyong medalyon. At sa unang pagkakataon ay nakakita siya ng husay ng isang agimat nang itutok ng kaibigan ni lolo ang baril sa medalyon at hindi iyon pumutok. Ilang ulit pa daw nitong kinasa iyon at sinubukang paputukin. Panay daw ang kalabit nito sa gatilyo ng baril pero hindi talaga iyon pumutok. Nang ibaling naman daw iyon at itapat sa iba, nang kalabitin ay agad na pumutok. Nang mga sumunod na araw ay napansin di umano ni tatay na 3 na sa kanila ang mayroong taglay na anting at ipinamalas rin ito ang kakayahan noon. Isang araw, maaga pa, ay nakita na ni tatay si lolo na naghahanda. Nang tanungin niya ito kung saan ang punta nila, ay sinabi nitong sila daw ay dadayo ng sabong sa kabilang baryo
dahil sa piyesta doon at may patupada. Isinama daw nito ang kanilang panganay na kapatid na si Tio Pitong. Gusto niya sanang sumama noon, kaya lang sinabi ng kanyang itay na sa susunod na pagkakataon na lamang kapag siya ay malaki na. Ilang sandali lang ay dumating na ang mga kaibigan ni Lolo na may mga dala ring manok at umalis na sila. Kaya tinanaw na lamang sila habang naglalakad papalayo nang biglang may tumama sa kanyang ulo. Kaya napahawak siya dito at nakita niyang tumalbog ang maliit na bunga ng mangga. Napatingin pa siya sa itaas ng puno. Kinabahan siya dahil sa hindi naman humangin kung bakit tumama iyon sa kanyang ulo. Kaya nagmamadali na siyang pumasok ng kanilang bahay. Kinagabihan ay nagising si tatay dahil sa mga ingay na kanyang narinig. Dumating na pala sila Lolo at ang kapatid niya. Bumangon si tatay at nakita niyang masaya ang mga ito dahil sa nanalo ang halos lahat nilang manok na isinabong. Nakasilip siya sa kanilang silid. Nakita niya na may kinuha ito sa pagliran. Nababalot iyon ng itim na tela at inilagay sa istante ng aparador. Doon daw niya naisip na mayroon na rin palang taglay na anting ang kanilang ama. Kalaunan, habang lumilipas ang panahon, ay nakikita ni tatay na mas umiigting ang pagnanasa ni Lolo tungkol sa mga anting. Kasabay noon ay nahumaling na rin ito ng tuluyan sa sabong. Kung dati-rati, madalas ay tuwing sa mayroong piyesta lamang ito nagsusugal. Noong mga panahon daw na iyon, ay ginawa na nitong bisyo na hindi na rin nila ito nakikitang nag-aasikaso sa kanilang bukid. Maging ang kanilang mga alagang hayop ay kanya na umanong napabayaan, na inaasa na sa kanilang magkakapatid ang lahat. Ayon kay tatay, kapansin-pansin din ang unti-unting pagbagsak ng kanilang kabuhayan. Habang dumarami, ang nakikita niyang inilalagay ng kanyang ama sa istante ng aparador, ay lumalala din di umano ang kalagayan ng kanilang pamumuhay, na nararamdaman na nila ang hirap sa pagdadala nito. Maging ang kanilang ina daw ay naririnig na niya kung minsan na nagrereklamo na sa kanilang ama, ngunit parang di pa rin ito alintana. Kapag nagsimula na raw magsalita si Lola, ay inaalisan na lamang ito ni Lolo, na tila ayaw nitong marinig ang anumang sasabihin nito. Minsan nang umuwi si Lolo ng alanganing oras, ay narinig ni tatay na nagsisimula ng magsalita ng kung ano-ano si Lola. Nagalit ito dahil sa hating gabi na nga umuwi ay nakainom pa. Narinig niyang nagsalita ang tatay niya at nagbanta bago lumabas ng bahay at umalis. Nang sumilip siya ay wala na ang Lola sa sala. Nasa kwarto na nila ito. Hindi alam ni tatay kung bakit daw niya naisipang pumunta sa harap ng aparador at tingnan ang mga agimat na naroon na pag-aari ng kanyang ama. Noong una ay pinagmamasdan lamang niya ang mga ito, ngunit ilang sandali pa ay hindi na niya napigilang hawakan ang mga ito. At may isang naroon na nagkaroon siya ng matinding interes. Nagustuhan niyang talaga iyon. May kung anong puwersa di umano ang nagtutulak sa kanya upang kunin iyon at isuot
sa kanyang leeg. Matapos maisuot ay init na init daw ang kanyang pakiramdam, kung kaya lumapit siya sa bintana at binuksan iyon. Pagbukas na pagbukas ng kapis nilang bintana ay agad na umihip ang malamig na simoy ng sariwang hangin. Napatingin siya sa ibaba ng kanilang bahay na noong mga pagkakataon na iyon ay maliwanag ang buwan. Kung kaya agad niyang natanaw ang mga malalaking puno ng mangga na nasa kanyang harapan. Ngunit kinilabutan siya nang ituon niyang mabuti ang kanyang pansin doon at makitang hindi lamang mga puno ang naroon. Nakita niya kasing muli ang malaking tao na nababalot ng mga halaman at ugat nang minsang maligaw siya sa kagubatan. Hindi lang iyon. Nang ibaling naman niya ang kanyang tingin sa hagdan ng kanilang bahay, ay nakita niyang may babae doon na nakatayo at nakasuot ito ng itim na damit. Kung kaya, mabilis niyang isinara na muli ang bintana. Pagtalikod niya ay halos mapasigaw siya. Buti na lamang at napigilan niya ang kanyang sarili nang makita ang isang tao na nakasuot ng tulad sa pari, ngunit wala itong ulo. Napatakbo siya sa loob ng kanilang kwarto at nang nasa loob na siya ay agad na niyang hinubad ang kwintas mula sa kanyang leeg. Nagising pa nga daw ang kanyang kuya dahil sa mga ingay na kanyang nilikha at tinanong siya nito kung bakit gising pa. Sinabi na lang niya na hindi siya dalawin ng antok. Nang muli itong makatulog ay saka siya lumabas ng kanilang silid at ibinalik ang medalyon sa dati nitong kinalalagyan dahil sa alam niyang mapapagalitan siya ng kanilang ama kapag nalaman niya iyon at baka nga mapalo pa. Nung mga panahong nasa sekundarya na si tatay, sabi niya ay tuluyan na silang naghirap. Naisanla na ang kanilang mga lupain at wala na rin sila gaanong mga alagang hayop. Na nagkasakit pa ang sinundan niya, na kalaunan ay namatay ito dahil sa hindi nila maipagamot. Pero noong huli ay nalaman niyang aswang daw pala ang may gawa nito. Ayon na rin sa mga usap-usapan na kanyang naririnig. At doon pa lamang daw na ipagtagpi-tagpi ni tatay ang mga naramdaman niyang kakaiba bago pumanaw ang kanyang kapatid. Madalas daw kasi ay namamalayan nilang lumalabas ng bahay ang kanilang ama ng alanganing oras, na minsan naman daw ay nagsisimula pa iyon sa isang komosyon na akala nila ay may kaaway ito na sumisigaw at naghahamon, at babalik ito sa kanilang bahay na pawisan, na kung minsan naman ay duguan. Na mag-asawa ang panganay nilang kapatid ay 4 na lang sila na natira sa bahay. Napipilitan na silang dalawang magkapatid noon na maghanap buhay sa tuwing mayroong nagpapatrabaho na malapit sa kanila, dahil nga sa naghihikaos na sila. Kaya nga natigil na rin siya sa pag-aaral noon para maituon na lang ang lahat niyang oras sa paghahanap buhay nang upang masuportahan ang pang-araw-araw nilang pamumuhay. May pagkakataon pa nga daw noon na natutulala si tatay at bigla na lamang naluluha dahil sa sinapit ang kanilang buhay. Sa kanilang pakikitrabaho sa iba ay doon niya nakilala ang isang matanda na taga-kabilang bayan. At ito
ay si Mandoy Tino. Pero ayon mismo sa matanda ay dayo lang rin siya doon. Kapag sila ay nagpapahinga, maraming ibinabahaging kwento sa kanya ang matanda. Ikinuwento din niya ang tungkol sa anting ng kanyang ama. Sinabi ng matanda na mayroon din siyang taglay nito, kaya nga siya ay nagpalaboy-laboy na lang. Dahil ayaw niyang madamay ang kanyang mag-anak sa kamalasan nito, nang piliin niyang taglayin ang agimat. Doon pa lamang naging malinaw ang lahat kay tatay. Nalaman niyang malas pala ang pagkakaroon ng anting sa pamumuhay. Kung kaya naisip niyang iyon ang pinakaugat ng kanilang paghihirap. Makalipas pa ang ilang panahon, nabalitaan nila tatay na pumanaw na ang isang kaibigan ni Lolo na mayroong anting na nagpabaril ng kanyang medalyon sa kanilang bahay nang minsang nagiinuman ang mga ito doon. Ilang linggo makalipas iyon ay napansin nila ang mabilis na pagbagsak naman ng pangangatawan ng kanilang ama. Dinapuan na rin ito ng matinding karamdaman at naratay sa banig. Sinabi nito sa kanila na hindi na siya magtatagal, kung kaya kaharap ang kanilang ina ay sinabi nitong kanyang ipamamana ang mga anting. Tinanggihan iyon ni tatay sapagkat dahil sa mga agimat na iyon ay parang kisap mata na naglaho ang marangya nilang pamumuhay. Kung kaya ang kapatid nito ang siyang sumalong lahat. Ang panganay naman nilang kapatid ay hindi noon nakauwi hanggang sa mailibing ang kanilang ama. Noon po kasi, nung ang edad ko po ay mga 11 anyos pa lamang, ay mayroon kaming naging kapitbahay. Nang bali-balita noon ay mga galing sila ng Visayas at kilala yung probinsya nila pagdating sa mga aswang. Pero dahil sa hindi pa naman kami nakakita ng kung ano ba talaga ang sinasabing aswang, ay hindi kami naniniwala noon. Ang alam ko pa nga, ito ay gawa lamang ng malikhaing kaisipan, kung kaya nagkaroon ng buhay sa mga palabas sa telebisyon at maging sa mga pelikula. Nung una ay maayos at wala namang naging problema sa pamilya namin at nung bago naming kapitbahay. Pero habang tumatagal ay unti-unti nang lumalabas yung magaspang nilang pag-uugali. Ang isa sa mga hindi nila magandang ugali ay yung wala silang pakialam sa ibang tao. Tulad na lamang nung minsan naglalaro kami nung nakababata kong kapatid doon sa aming bakuran. Nakita kong winawalis nila yung kanilang mga kalat papunta sa amin, na para bang ayos lang na maging marumi ang sapanig namin basta malinis ang sa kanila. Bagay na kahit sa mura kong pag-iisip ay hindi ko talaga iyon nagustuhan. Pero hindi na lang ako umimik nung mismong oras na iyon, dahil hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa nanay nila yung mali nitong ginagawa, pagkat mas matanda ito sa akin. Pinalaki kasi kami ng aming mga magulang na magalang at talagang punong-puno ng respeto para sa ibang tao. Ang isa pang napansin kong hindi maganda sa kanila ay yung pagiging mayabang.
na mga nag-aastang mayaman. Gayong hindi naman nalalayo ang buhay nila sa aming mga datihan ng naninirahan doon. Sa lupang kinalalagyan ng bahay namin ay tanging sila lang yung aming kalapit. Yung iba ay ilang metro na ang layo mula sa amin. Kung kaya saksi kami sa mga masama nilang pag-uugali. At isa na nga dito yung kanilang kahambugan na nakakatawa pa nga pagka minsan. Dahil pag masarap ang ulam nila ay talagang maririnig mong sila ay nagkakaingay at sinasadya nilang lakasan yung kanilang mga pag-uusap para mabanggit at masabi nila kung ano yung masarap nilang ulam. Pero kapag ang ulam nila ay hindi masarap, ay wala kang maririnig na kahit anong ingay. Napakiwari pa nga namin ay parang nagbubulungan lang sila. Ang tatay kasi nila ay nagtatrabaho noong mga panahong iyon sa Saudi. Usong-uso yan noong mga dekada 80. Kaya sumikat yung mga pormahan na nakamaong na jacket at naninilaw sa mga alahas na ginto. Nausod din noon yung bansag na Saudi boy. At dahil sa nasa Saudi nga ang kanilang padre di pamilya, kung kaya ganun na lamang sila kung makapagyabang. Sa panig naman talaga namin ay hinahayaan lang namin sila. Hindi naman kami apektado sa tuwing sila ay nagyayabang. Amin pa nga silang sinasakyan na lang. Pero lubha nang nabahala yung mga magulang namin nang kanilang mapansin na tila hindi lang may masamang ugali ang mga ito, kundi meron din silang maitim na lihim. Ang unang nakapansin nito ay yung mismong tatay namin. Dahil unti-unti nang nauubos yung aming mga alagang manok. Nagumpisang mawala yung mga sisiw namin hanggang sa pati yung mga malalaki ay unti-unti na ring nauubos. Noong una, ang buong akala naming magkakapatid na ang tinutukoy ng tatay namin na may maitim silang lihim ay yung kanilang pagiging magnanakaw. Pero mas matindi pa pala doon yung ibig nitong ipakahulugan na ang mga ito pala ay hindi mga pangkaraniwang tao, na sila pala ay may mga lahing aswang. Ang tatay namin ay ang pinakaunang nagigising sa aming lahat. Isang umaga, matapos niyang makapagkape, ay una na niyang pinuntahan yung mga alaga naming manok. Ginawa na niya kasi ng kulungan ang mga ito nang mapansin niyang unti-unti na silang nauubos. Dati-rati kasi ay hinahayaan lang naming nagpapagala-gala ang mga ito. Nang nasa likurang bahagi na siya ng aming bahay kung saan naroon yung mga kulungan ng manok, ay napansin niyang nakabukas na ang isang kulungan at wala na yung laman. Napansin din niya yung mga bakas ng paa na nagmula sa katabi namin papunta sa loob ng aming bakuran. At nang kanya pang sundan ang mga bakas, ay dinala siya nito sa masukal na bahagi doon sa aming lugar. At doon niya nakita yung mga alaga naming manok na pinagluray-luray at wasak ang mga katawan. Nagkalat yung mga balahibo at nagtilamsikan din yung mga tugo. At doon na tuluyang napisto ng tatay namin ang tungkol sa kanilang itinatago. Kaya mula noon, mahigpit ang bilin ng tatay namin na huwag makipag-usap at hanggat maaari ay iwasang talaga yung aming kapitbahay. Ngunit dahil sa naging tahimik ang aming pamilya, kahit pa nga halos ubusin na nila
yung aming mga alaga, ay tila lalo namang naging mapagsamantala ang mga ito at naging mapang-abuso. Mabait lang po kasi talaga ang mga magulang namin, Sir PB. Kaya hanggat maaari ay sila na mismo ang umiiwas. Ayaw nila ng gulo at ayaw din nilang makipag-away. May pagkakataon pa nga noon na narinig ko ang aming mga magulang na nagbabalak na silang lumipat kami ng tirahan. Ngunit dahil sa wala namang malipatan na magandang pwesto noong mga panahong iyon, kung kaya nanatili kami doon sa aming tirahan. Yun nga lang, ay naging masyado ngang mapagsamantala ang aming kapitbahay na talagang kinakaya-kaya na lang nila kami. Minsan, nagkaroon sa amin ng handaan. At dahil sa iniiwasan na nga namin sila, ay hindi namin niyaya ang mga ito sa bahay at amin na lang silang binigyan nung aming mga handa. Kaya ang naroon lang sa amin ay yung mga kamag-anak at kaibigan ng aming pamilya. Pero kahit binigyan na namin sila, ay kanila pa ring minasama yung hindi namin pagkumbida sa kanila. Kaya nang sumunod na araw, ay mayroon silang ginawa. Pero dahil sa wala kaming alam ng aking mga kapatid sa kung ano ang kayang gawin ng isang pamilyang may laing aswang, ay aming tinanggap ang ibinigay nilang ulam. Lalo pa nga at mukhang masarap iyon. At ang buong akala ko kasi ay gusto lang nilang gumanti ng kabutihang loob dahil sa binigyan namin sila ng aming mga handa nung nagdaang araw. Pero kabaliktaran pala ang nais nila. Hindi pala iyon pagpapakita ng kabutihan, na yung ulam pala nila na iyon ay punong-puno ng mga masasama at negatibong bagay. At nang akin ang ipasok sa bahay yung nasabing ulam, ay agad naman akong tinanong ng tatay namin nang kanya iyong makita nang akin ang ilalapag iyon sa may mesa. Tinanong niya ako kung saan iyong galing, kaya sinabi kong ibinigay iyon nung aming kapitbahay. Nang marinig iyon ni tatay, ay mabilis niya iyong kinuha mula sa aking mga kamay at dumungaw siya sa may bintana at kanya iyong itinapon. Nagtaka naman ako sa ginawang iyon ni tatay, kung kaya nagtanong ako sa kanya kung bakit. At doon ko na nalaman yung kanilang maitim na lihim. Nang ipagtapat sa amin ni tatay yung kanyang mga natuklasan at naoobserbahan. At lalong napatunayan na tama ang lahat ng mga sinabi sa amin ni tatay. Pagkat ng sumunod na araw, ay bigla na lang kaming nagulat sa inasal ng aming alagang aso. Sa di maipaliwanag na dahilan, ay bigla na lamang itong naging agresibo at nanunugod ng tao. Kahit kami ay tila hindi na niya nakikilala. At nakikita naming matindi pa itong naglalaway, na napakabangis nito at nakakatakot talaga ang kanyang itsura. Yung kanyang mga mata ay pulang-pula na para bang may namuong dugo doon. Sinabi sa amin ng nakababata kong kapatid na kanya pala itong nakitang kinain yung itinapon na pagkain ni tatay sa may bintana. At biglang napabulalas ang tatay namin ng mga katagang sinasabi ko na nga ba, na tama nga talaga ang hinala niya, na yung ulam na ibinigay sa amin ay hindi pagpapakita ng kanilang kabutihan at pakikisama, kundi gusto talaga nila kaming hawaan at mapahamak. Wala nang nagawa pa ang tatay namin
kundi patayin yung alaga naming aso. Dahil sa tuluyan na itong naulol. Kinagabihan, napansin kong hindi mapakali si tatay. At panay ang timpla nito ng kape. Tinanong ko siya kung bakit parang wala siyang balak na matulog. Umiling lang ito sa akin. At kanya na akong sinabihan na matulog na at magpahinga. Pero dahil malakas talaga ang aking kutob na mayroon siyang inaalala, kung kaya kahit nakahiga ay nakatuon ang atensyon ko sa kanya. Kita ko siya mula sa aking kinalalagyan. Nung mga sandaling iyon ay tulog na ang aking mga kapatid at hanging kami na lang ni tatay ang gising. Nakaupo nun si tatay sa may bangko na nasa may gilid ng mesa. At habang umiinom siya ng kape ay napapansin kong nakikiramdam itong mabuti. Na paminsan-minsan pa nga ay sumisilip pa ito sa isang butas na nasa may dingding. At nakita kong inilapag niya yung kanyang itak sa ibabaw ng mesa. Kung kaya, doon na talaga ako kinutuban ng hindi maganda. Noon ko lang kasi nakita ang tatay namin na napalisa ng ganon. Kaya alam ko talagang mayroong problema. Kaya pinanatili kong gising ang aking sarili. Gusto kong tulungan si tatay sa kahit anong paraan. Napakiramdam ko, parang alam ni tatay na mayroon talagang mangyayaring hindi maganda. Siguro dahil na rin sa mga sunod-sunod na nangyari. Kung kaya nagkaroon siya ng isipan na ganon. Maya-maya ay bigla na lang ako nakarinig ng mga yabag sa gilid ng aming bahay. Rinig na rinig ko iyon na para bang tumatakbo ng mabilis paikot. Kaya naagaw ang aking atensyon doon na napatingin talaga ako at pagtatapos ay nakiramdam din ako na mabuti. Di nagtagal ay bigla naman akong napatingala dahil narinig kong parang lumundo yung aming bubungan. At nakita kong parang mayroon talagang naroon at lumalakad ng marahan. Biglang tumayo si tatay at may kinuha ito doon sa may bandang kusina. Pagbalik niya ay hawak-hawak na nito yung bagakay. At bigla na lang niyang tinusok yung aming bubungan. At kitang-kita ko na nang kanya iyong hugutin ay may bahid na iyon ng dugo. Indikasyon na mayroon siyang tinamaan. Muling inulit ni tatay yung pagtusok pero wala nang naroon. At nakarinig na lamang kami ng mga pag-angil na malinaw mong mailalarawan sa iyong isipan na tila ba mababangis na hayop ang mga nasa labas. Nakita ako ni tatay at doon niya na lamang gising pa pala ako. Sinenyasan niya ako at pinalapit. Pinahawak niya sa akin yung bagakay at kanya nang hinugot ang itak. Dahan-dahang binuksan ni tatay yung pinto. Sumilip siya muna sa magkabilang gilid. At nang masigurong walang naroon, ay saka siya nagtuloy. Nakasunod ako sa kanyang likuran at mahigpit kong hinahawakan yung pinatulis na bagakay. At bigla kaming napigilan ni tatay nang makita naming patawid na ng bakod yung 3 aswang papunta sa kabilang bahay. At isa-isang pumasok ang mga iyon sa bintana. Dahil sa aming nasaksihan, ay lalo naming napatunayan ni tatay na aswang nga talaga yung aming katabi. Kaya kinabukasan noon, maaga pa, ay umalis na si tatay at humingi ng tulong sa isang manggagamot. Kalaunan, kusa na rin umalis yung buo nilang mag-anak
at lumipat sila ng ibang tirahan. Dahil na rin sa mga itinuro ng manggagamot kay tatay. Nagpasya na silang lumipat dahil unti-unti nang nabubunyat yung kanilang lihim doon sa aming baryo. Nang mawala na yung mag-anak na iyon sa aming tabi, ay muling pumayapa yung aming lugar at nakapamuhay muli kami ng maayos. Nangyari po itong karanasan ko nung ako'y mga 13 anyos pa lamang. Bali 2 na ang kapatid ko noon. Ako po kasi ang panganay. Ang sumunod sa akin ay 10 taong gulang, habang yung bunso naman namin ay 5 taon pa lang. At dahil sa ako nga ang panganay, kung kaya ako ang siyang naaasahan ng nanay ko sa mga gawaing bahay. Ang tatay kasi namin noon ay sa Batangas nagtatrabaho bilang isang karpintero. Kaya kami lang lagi ang nasa bahay. Minsan, nang mga 1:00 pasado ng tanghali, ay may dumaan sa aming bahay na sa tingin ko sila ay mag-asawa. Nanawag sila at nagsabing makikiraan lang. Kaya lumabas naman ako ng bahay para sawayin yung 2 aso namin. Pagkakita nila sa akin, ay narinig ko nagtanong yung babae kung nasaan daw ang mga magulang namin. Inisip ko namang pabalat lamang iyon. Ibig sabihin, karaniwang pagtatanong lang na wala namang ibang dahilan. Kaya sumagot naman ako at sinabi ko wala. At kami lamang magkakapatid ang nasa bahay. Nakiusap sila na kung maaari pa raw silang makiinom. At dahil sa mukha naman silang mababait, kaya wala naman akong nakitang masama na hindi pagbigyan ang kanilang pakiusap. At saka naawa ako dahil sa mukhang malayo na ang kanilang nilakad. Bago ako tumalikod sa kanila para kumuha ng tubig, ay nakita kong papasok na sila ng aming bakuran. Kasalukuyan namang naglalaro noon ang 2 kong kapatid doon sa pinakabalkonahe ng aming pong bahay. Naglabas ako ng isang pitsil ng tubig at baso. Nang makainom, ay panay ang pagpapasalamat nila sa akin at napatid daw ang kanilang uhaw. Pagkatapos noon ay lumabas na sila ng aming bakuran at nagpaalam na. Sinabi nilang tutuloy na sila. Kinagabihan nung araw ding iyon, pagkatapos naming kumain, habang tinutulungan ko si nanay sa pagliligpit sa kusina, ay narinig naming nagkahulan ang mga alaga naming aso. Kaya agad kaming napasilip kung sino ang dumating. Pero wala naman kaming nakita. Ang naaninagan lang namin ay yung 2 naming aso na may kinakahulan sa di kalayuan. Nasabi ni nanay na baka may bayawang o sawang nakita yung mga aso namin at iyon ang kanilang kinakahulan. Pero pagkatapos naming makapagligpit na sa kusina, ay may kakaibang huni kaming narinig. Kinabahan ako dahil sa alam ko kung huni ng ano iyon. Nang mga sandaling iyon ay napansin naming hindi na kumakahul pa ang aming mga alagang aso. At tulog na rin ang 2 kong kapatid. Dahan-dahang lumapit si nanay sa may pinto at isinarang
mabuti iyon. Pumasok na kami sa silid at nagpasya na kaming tabihan ang aking mga kapatid. Kaya doon na rin si nanay natulog sa aming kwarto. Nanatili lang kaming tahimik ni nanay at nakikiramdam. Hanggang sa biglang lumundo yung bubunga namin. Nahalatang may mabigat na tumuntong doon. Kaya halos sabay pa kaming napatingin doon ni nanay. At naramdaman naming dahan-dahang gumagalaw yung nasa itaas. Nakita kong biglang tumayo si nanay at kinuha yung kawayan na ipinangtutukod sa bintana. Matulis ang dulo noon, ngunit hindi sapat ang haba nito para umabot hanggang sa aming bubong. Naisip kong iyon marahil ang gagamitin ni nanay na kanyang armas kung sakaling pumasok ang aswang sa loob ng bahay namin. Pagkatapos noon ay ako naman ang tumayo at kinuha ko ang itak ni tatay. Pero hinayaan ko lang iyon na nakasuksok pa sa lalagyan nito. Pagbalik ko sa silid ay biglang nagsalita na si nanay sa malakas na tinig na sinasabi niya kanyang nakikilala umano yung aswang. Sinabi pa niya na hindi kami natatakot sa kanya. Pero patuloy naming nararamdaman iyon na nasa aming bubong. Makaraan ang ilang sandali ay bigla ko na lamang naramdaman na sumakit ang aking sikmura. Na napakasakit noon at halos mamilipit na ako. Kinuha ni nanay yung kanyang pampahid at kanya akong pinahiran. Mabilis na uminit iyon, pero nagpatuloy ang sakit. Kaya muling nagsalita si nanay at kanyang pinagmumura yung aswang na nasa bubungan namin. Kanya pa nga iyong pinagbantaan na kapag may nangyari umano sa akin, ay kanya itong susugurin sa bahay. Habang lumilipas ang bawat minuto, ay mas tumitindi yung kirot na aking nararamdaman. Hanggang sa nagulat na lamang ako. Nang sa pagmulat ng aking mga mata, ay nakita ko yung mag-asawa na nakiinom sa akin ng tubig at naroon na sila sa tabi ko. Pagbaling ko ng tingin, ay nakita kong naroon din ang nanay at dalawang kapatid ko. Umaga na pala. Sinabi ni nanay na sila umano ang gumamot sa akin, na nawalan pala ako ng malay. Na ang buong akala ko pa naman ay sila yung umaaswang sa akin. Nagkamali pala ako ng hinala. Sabi ni nanay, nagawa rin umano ng mag-asawa na maitaboy at mapalayas yung aswang noong nagdaang gabi. Bago pa sila umalis, ay binigyan nila ako ng pangontra sa mga kulam at maging sa mga aswang. Binigyan din nila si nanay ng langis. Doon pa sila sa amin noon nagtanghalian at hapon na nang sila ay magpaalam sa amin. Panay ang pagpapasalamat namin sa kanila ni nanay. Nang umidad naman ako ng 17, ay napapasok ako bilang isang kasambahay noon malapit sa bayan. Natatandaan kong ang sweldo ko noon ay 1,500 kada buwan. Pumayag na ako dahil sa naisip kong makakatulong iyon ng malaki sa aming mag-anak. Kung aasahan lang kasi namin ang kinikita ni tatay, ay kulang na kulang talaga iyon.
Dahil hindi naman ito ipinapadalang lahat sa nanay ko ang kanyang sweldo. Umiinom kasi ito ng alak. At kung minsan pa nga, ay nagbe-beer house pa. Sabi ng kanyang mga katrabaho na taga sa amin. Maayos naman yung pagtrato sa akin nung mag-anak na napasukan ko. Mababait naman sila. At hindi katulong ang pagtuturing nila sa akin. Pero hindi ko akalain na doon pala ako uli makakaranas ng tungkol sa mga kababalaghan at aswang. Isang madaling araw iyon nang bigla na lang akong nagising dahil sa mga malalakas na sigawan. Narinig kong nagkakagulo sila. Kaya mabilis na akong bumangon upang alamin kung ano ang dahilan noon at kung ano rin ang maaari kong maitulong. Naabutan ko silang nasa silid ng aking mga amo at kanilang pinipigilan ang mama nila habang nagwawala na nakahiga. Naroon din ang asawa nito at pinapakalma siya. Makalipas ang halos 2 oras mahigit, ay huminto din ito at natulog na muli. Naririnig kong nag-uusap silang mag-ama na inaalam kung bakit nagkaganon ang ilaw ng kanilang tahanan. Base sa mga narinig ko, ay wala rin silang maibigay na malinaw na sagot. Pare-pareho silang hindi alam ang totoong sanhi noon. Lumipas pa ang mga araw. Naging madalas ang pagsumpong ng hindi malamang sakit ng amo kong babae. At habang tumatagal, ay unti-unting nag-iiba ang ugali nito. Naging mainitin ang kanyang ulo. At lagi na lang itong nagagalit kahit na sa mga mumunti at mabababaw na dahilan lang. Dahil sa mga naging pagbabago nito, ay hindi na rin ito pumasok pa sa kanyang trabaho. Kaya madalas ay kaming dalawa lamang ang naiiwang magkasama sa kanilang bahay. Sapagkat pumapasok ang kanilang mga anak na isinasabay ng kanilang ama sa pagpasok rin nito sa kanyang trabaho. Minsan ay halos gusto ko nang sumuko at layasan na ang mag-anak dahil sa naging masamang ugali ng amo kong babae. Pero naawa ako para sa mga anak nila, kaya nagtiis pa ako. Ang akala ko ay iyon na ang magiging problema ko sa bahay nila, yung pagbabago ng ugali nito. Ngunit nagkamali ako dahil sa may mas matindi pa palang magiging dahilan para tuluyan na akong magpasya. Nalisanin na ang mag-anak nila. Minsan, nang kaming dalawa lang ang naiwang muli sa bahay, nang mga 10:00 pasado na, ay naisipan ko ng magluto. Nagsalang na ako ng sinaing at inihanda na rin ang mga isasahog sa lulutuin kong ulam. Ngunit kanya iyong inagaw sa akin at sinabing gumawa na lamang ako ng iba dahil sa siya umano ang magluluto. Nang matapos ko na ang aking ginagawa, ay nakaramdam na ako ng gutom. Pagtingin ko sa orasan, ay napansin kong mag-aalas 12 na rin pala. Kaya nagpunta ako ng kusina upang mananghalian na. Wala na doon ang amo kong babae. Naisip kong marahil ay nasa kwarto na niya ito at nagpapahinga. Pagbukas ko ng kasirola,
ay nagulat ako sa aking nakita. Manok ang kanyang iniulam. Pero sa itsura pa lamang noon ay halatang iyon ay hilaw. At halos wala iyong sahog, na para bang pinakuluan lamang sa tubig ng sandali. Dahil doon ay nagbukas na lamang ako ng sardinas at nagprito ng isang pirasong hotdog. Sa puntong iyon ay iba na ang pakiramdam kong nangyayari sa amo kong babae. Kinagabihan noon, di ko na alam kung ano na ang oras iyon, nang bigla na lamang akong nagising dahil sa naramdaman kong parang may tumagan sa akin. At pagmulat ko ng aking mga mata ay laking gulat ko nang makita ko ang aking among babae na nakadagan nga ito sa akin at akma na akong kakagatin. Kaya ubod lakas kong itinulak ang baba nito palayo sa akin at nagsimula na akong magsisigaw. Kitang-kita ko ang mabalasik na mukha nito dahil sa halos magdikit na nga sa sobrang lapit. Nanlilisik ang kanyang mga mata at para bang sabik na sabik, o mas tamang sabihin na para siyang takam na takam. Napakiramdam ko ng mga oras na iyon ay gusto niya talaga akong kainin. Hindi ako tumigil sa kakasigaw dahil na rin sa sobrang takot at pangamba sa kung ano ang maaaring mangyari sa akin. At nagsimula pang tumulong ang malapot nitong laway sa aking mukha. Halos bibigay na noon ang mga braso ko sa kakapigil sa kanya dahil sa malakas ito. Buti na nga lamang rin at sanay ako sa hirap at mga gawain doon sa amin. Kung kaya, hindi niya rin ako mabasta-basta. At pakiramdam ko ay gumana yung pangontra na ibinigay sa akin ng mag-asawa. Nakakatakot talaga ang itsura niya. Doon ko napatunayan na totoo pala yung mga kwento sa akin ni tatay na nagtatayuan daw ang mga buhok ng aswang. Pagkat ganon ang nakita kong itsura niya. Mga ilang minuto rin kaming nasa ganong posisyon at sitwasyon hanggang sa nagdatingan na ang mga anak nila at kanyang asawa. Agad siyang pinagtulungang hablutin ng mga ito. Gulat na gulat sila sa kanilang naabutang tagpo. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga nasaksihan. Nang makabuelo na ako, ay tumulong na rin ako sa pagpigil sa kanya. Parang wala talaga ito sa kanyang katinuan. Nakakalain mo talagang nasisiraan siya ng ulo. Pero hindi. Alam niya ang kanyang ginagawa, na parang hindi niya lamang mapigilan at makontrol ang kanyang sarili. Itinali namin siya sa kanyang higaan. At makaraan ang halos isang oras, ay humupa din ito at kumalma. Ayaw ko mang gawin na iwan ang mag-anak nila. Noong araw ding iyon ay nagpaalam ako. Pero pinakiusapan ako ng amo kong lalaki na kung maaari ay dumuon pa ako ng kahit mga 3 araw pa. Pagkat kanya umanong ipapatingin sa manggagamot ang kanyang asawa. Dahil sa may nakapagsabi sa kanyang mga katrabaho na ganon ang kanyang gawin. At nang ikalawang araw simula na mangyari iyon, ay may dinala nga siyang manggagamot doon sa kanila. At nagulat pa ako. At nasabing napakaliit talaga ng mundo. Pagkat ang nakita kong dinala niya sa kanila
ay yung mag-asawang tumulong at nagpagaling din sa akin. At tulad ko ay hindi rin nila ako nakalimutan. Ilang araw din silang nanatili sa bahay ng mga amo ko. Pero nauna na akong umalis sa kanila. Wala na akong balita pa tungkol sa kanila simula noon. Pero malakas naman ang paniniwala kong mapapagaling nila ang amo kong babae. Naging maganda naman ang lahat para sa akin. Matapos ang paninilbihan ko sa kanila,